Nako po, eto, pag-usapan natin ito. Approval ratings ng mga naging presidente. Okay? Ito po ay yung simula ng kanilang 3 taon. Ah, lahat po ang kino-compare dito, presidente. Tingnan po natin, mao-observe ninyo, ang pinakamataas na boto ng naging presidente ay si Marcos. Meron siyang 31 million. Okay? Si PRRD po ay 16 million lang. So halos doble ang boto ni BBM kumpara kay Tatay Digong. And yet, yung unang 3 taon, ito ang kanilang ratings. Si PRRD, 87%. Si Pinoy, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ito sa aking palagay, palpak na palpak po ang nangyari nung pamahalaan ni Pinoy. And yet, meron siyang 68% approval ratings. At alam din naman natin yung mga nag-iiskandalo nitong kapanahunan ni GMA. Pero meron siyang 30%. Tingnan nyo po, pinakabagsak 25% etong si Bongbong. Hindi ko nga alam kung ito si Bongbong ay pabagsak na o talagang bagsak na etong si Marcos. Etong si BBM bagsak na. Makikita po natin yan. Hindi ko alam kung ito ba ay magiging negative pa. Ibig sabihin nito, kada 4 na tao, isa lang ang approve kay BBM. Yung 3, ayaw na kay BBM. Teka muna, Coach Oli, paano nangyari yan? Siya ang pinakamataas na boto sa lahat ng naging presidente with 31 million. Ito po yung sinasabi natin na lakas ng Duterte. It shows. Tandaan natin, tumakbong Vice President ito si Bongbong Marcos. Natalo siya kay Lenny. Kay Lenny lang talo na siya. And it represents the 68% of Benigno kasi alam naman natin dilaw yung linya na yan. So before that, talagang mahina ito si Marcos. Talagang ito inabatak lang. Probably is because of Sara. Pero one thing for sure, if not for Sara, it's for sure because of Tatay Digong himself. Kasi dala niya yung suporta ng mga DDS na ang talagang sinusuportahan ay si Tatay Digong. Kitang-kita rito sa ratings na ito. After 3 years, malakas pa rin si Tatay Digong. After 3 years, bagsak na si BBM. It shows, ito ay talagang budol. Kasi, siyempre, maganda ka eh. Maganda. Maganda ang iyong imahe, pangalan. Pinagkatiwalaan ng taong bayan. Teka muna, bakit ito inendorso ni BP Sara? Bakit sumanib dito? Sa katunayan, sa lahat, halos ng mga natanungan ko, bakit kayo nagpabudol dito kay Marcos? Bakit? Siyempre, Duterte si Sara. Pero hindi ba kayo nag-isip? Alam mo, karamihan ng sagot nila, halos lahat sila ang sinasabi, kaya namin binoto si BBM dahil ipinangako niya yung continuity ni Tatay Digong. Kung ano yung hindi natapos ni Tatay Digong, itutuloy ni Marcos. Diyan pa lang kitang-kita nyo na talaga namang nanalo lang ito si BBM because of Tatay Digong. Kaya apakalaki ng utang na loob nito si BBM. He will not even win for a vice president kung ito ay hindi kinarga ni BP Sara. Na si BP Sara ang karga ay pangalan ni Tatay Digong. Let's go straight to the point. Yan na po talaga yun. Dahil pareha sila ang karga nilang pangalan, Tatay Digong. Natauhan yung taong bayan.
Walang infrastructure. Puro kurakot. Di umano kasi sabi niya may flood control projects, billion-billion, and yet puro baha. Iniimbestigahan ng confidential funds ni BP Sara samantalang mas mataas ang confidential funds nito. Binaboy ang relihiyon ni Pastor Kibuloy ng KOJC. Yung katedral nila, binaboy. Si Tatay Digong, pinahuli, pinakidnap, dinala sa Hague. So na-realize nila, itong tao na ito, walang sinasabing totoo. Walang pinangakong totoo. Puro kapalpakan. Puro pagsisinungaling. Puro pambubudol. Pero mas masahol pa siya kay Gloria. Mas masahol pa siya kay Pinoy. So hindi ko alam kung itong si Marcos ay talagang babagbasak pa. No, ito yung sinasabi nila na hindi totoo na kaya lang siya nanalong presidente dahil kay Tatay Digong. Maraming nagsasabi, syempre yung mga kaalyado nila, yung mga bashers natin, no? Pero alam nyo, pagka inisip mo talaga, totoo eh. Lahat ng numero, it applies. And yet, itong mama na ito, itong si Bongbong, parang lutang. Instead na sinosolve yung problema. Di ba? Yan, dapat yan, yung mga kaalyado niya, yung mga kanyang political advisor, medyo dapat, teka muna, meron tayong problema. Bagsak na si BBM. At babagsak pa yan, yung ratings na yan, babagsak pa yan. Ang inaayos nila, nakafocus sila doon sa balita ng mainstream media, doon sa balita ng mga vloggers. Maya-maya lang ipapakita ko sa inyo. Diyan sila nakafocus. Mali eh. Mali yung kanilang direksyon. Dapat ayusin nila yung kanilang panunungkulan. Huwag nilang ayusin yung balita. Huwag silang mag-focus dun sa lumalabas na balita. Ito, Pulse Asia ang naglabas nito. Itong ratings na ito. Dapat mag-focus sila doon sa anong magagawa nila doon sa gutom ng taong bayan. Doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Doon sa kriminalidad. Palaki ng palaki ang kidnapping, road rage, droga. Dapat doon sila mag-focus kaysa nakafocus sila doon sa maglalabas ng balita. Nang sa ganun, tumaas yung rating eh. Kasi kung magfo-focus lang sila doon sa naglalabas ng balita, yung approval rating mo, Marcos, lalo bababa. Bakit? Kita nung tao yan eh. Remember this. Yung approval rating mo, bigyan kitang halimbawa, sa 4 na tao na yan, 3 ayaw sa'yo, 1 lang ang meron, gusto. 1 lang ang approve sa'yo. Yung 3 yan, nakita nila budol ka. Ngayon, pag ang aaksyonan nyo ay yung balita lang, sa tingin mo yung 3 yan, in the future, mag-a-approve sa'yo? Hindi. Kasi kung hahabulin mo lang yung vloggers, pipigilan nyo lang yung balita, magkakaroon lang kayo ng spin, magkakaroon lang kayo ng propaganda, magkakaroon lang kayo ng press release. Itong 3 na ito sa 4, hindi mo mababago isip niyan. Pero yung 3 na yan, mag-a-approve yan. Pag gumanda ang trabaho sa Pilipinas, dumami ang trabaho sa Pilipinas, nagmura ang mga bilihin, yung krimen bumababa, yung addict nasusugpo, nasosolve. Hindi yung balita lang. Yung totoong nararamdaman sa kalsada. Yung totoong nararamdaman natin sa kanto. Pag yan, magawa mo, posible yung 3 na yan, baka yung 1 dyan o yung 2 dyan mag-approve na sa'yo. Di po ba? Kasi hinarap mo yung problema. Hindi nyo tinakbuhan. Ang problema sa inyo, katulad niyan, sila Torre, sila Abalo, sila Tamba, sila Claire, ang inaasikaso ay hindi yung pagsalubong sa problema,
kung hindi pagtakbo sa problema, tapos takpan yung totoong nangyayari sa Pilipinas. Hindi po ganun. Hindi mo maaayos yung approval ratings mo. Dahil yaan ay naniniwala ang taong bayan, budol ka. And they want result. It's very obvious. Nagising sila eh. Yung mga bumoto sa'yo, nagising. Hindi mo makukuha yan sa pagtakip sa tunay na kaganapan sa Pilipinas. Kung hindi, masusolusyonan mo yan sa tunay na pag-ayos ng bansang Pilipinas. Kung hindi doon, walang mangyayari sa'yo. BBM. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin itong pambubudol. Panibagong budol na magpinsan. Basahin po natin. Masyadong maaga naman para pabagsakin ninyong isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos. Teka muna. Unahin natin Baka nakakalimot ka, Tamba. Okay? Doon lang po tayo sa totoo. Kasi sabi niya, masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo. Hindi po kami ang nagpapabagsak kay Marcos. Bagsak po siya talaga dahil sa ginagawa niya. Kita niyo yung approval rating niya? 25% na lang. Pero excuse me po, Tamba. Hindi po kami nagpapabagsak. Yung ibang kaalyado ninyo, di umano, kayo mismo, di umano, ang nagpapabagsak kay BP Sara. Maayos yung unit team eh. Anong ginawa ninyo? Kinar ninyo sa kamera si BP Sara. Bakit tinayaan ni Marcos? Tingnan nyo ang pagkakaiba ni PRRD tsaka dyan kay BBM. Si Leonid before, inawat ni PRRD yung impeachment kay Lenny. Si BBM, hinayaan. Kunwari, ayaw niya sa impeachment. Kunwari, wala siyang magawa. And yet, kauna-unahang pumirma sa impeachment si Sandro. Di ba? Gagawa na siya ng kalokohan. Gagawa na siya ng hindi niya kayang panindigan. Wala pa siyang B para i-admit na ito ay merong basbas niya. Ganyang kawik si Marcos. Kasi doon pa lang Bakit inimbestigahan ng confidential funds niya? Samantalang siya mismo mas malaki ang confidential funds. Kung talaga meron silang unity team, kung sila talaga ay gusto sa pagkakaisa, bakit hindi niya inawat yun? Hindi pwedeng wala siyang magagawa. Talaga bang niloloko ninyo ang taong bayan? Nasasabihin ninyo? Wala siyang kamay doon? Ang sabi nga ni Congressman Alvarez, walang galaw ang Congress nang walang basbas ni Tamba. At walang galaw si Tamba kung walang basbas ni Marcos. Huwag nga tayong maglokohan. Iisa ang karakas nyo. Kayo mga Marcos, iisa karakas ninyo. Ikaw Romualdez, kayong magpinsan, iisa karakas ninyo. Budol. Mahilig kayong magbintang, mahilig kayong magbaligtad ng issue. Kayo ang unang nagpapabagsak sa Vice President. Inaatake nyo ang kanyang pagka-Vice President. And we all know, this is public knowledge. Bobo ka na lang kung hindi nyo alam na ang atake talaga kay BP Sara is atake para hindi siya ang susunod na presidente. And we all know, 2028, she will be the next president. Wag lang may masamang mangyari. Wag lang ipapatay si BP Sara. Siya ang magiging presidente. Yun nga lang nakakatakot. Kaya meron siyang sinasabi, merong gustong pumatay sa kanya. Kayo yun. According to BP Sara. So hindi po. Ito po hindi dahil sinasabi ko dahil kami mga Duterte. This is public knowledge. Gaya ng sabi ko, tanga ka na lang kung hindi alam na talagang inaatake si Vice President Sara.
Kaya nga lahat 'to nangyayari. Even yung pagpapadala kay PRRD sa Hague, it's because para mabawasan ang lakas ni BP Sara, para mabawasan ang lakas ng PDP senators, para matalo. Kasi kung mananalo ang PDP senators, hindi mai-impeach si BP Sara. Pero kabaligtaran na nangyayari. Lalong lumalakas ang PDP senators. No? So, yan po isang katangian ng budol. Binabaligtad. Hindi po namin pinababagsak si BBM. Kusa siyang bumabagsak. Sabi nga sa Pulse Asia, bagsak na po ang rating ni BBM. Okay, hindi po kami may sabi nun. Bakit? Tamba, magising ka sa katotohanan. Lahat na lang ng ayuda ginawa ninyo. Pinagtanggol ninyo ang ayuda kaliwat kanan. Tumataas ka ba sa ratings? Hindi. Tumataas ba sa ratings si BBM? Hindi. Lahat na lang ng gastusin, ginawa nyo na. Masakit, hindi pa rin kayo mahal ng taong bayan. Masakit kaya lang nanalo si BBM dahil kay Tatay Digong. Dahil dala-dala niya yung apelyidong Duterte. Di ba? Kaya huwag yung niloloko yung taong bayan. Huwag nyo silang ginagawa. Kasi insulto yung etong statement mo, Tamba. This is an insult to Filipino people. Parang sinasabi nyo, tanga sila. Kitang-kita naman na nila. Bumoto na nga ang taong bayan. Bagsak si BBM. Sabi niya, very popular siya and he was elected by the bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin. Yan po yung sinabi natin. Si PRRD, napatunayang hindi budol. Anong katunayan ko? Yung topic ko kanina. 86% after 3 years ang approval rating ni PRRD. Si BBM, after 3 years, 25% na lang approval rating. Kaya yung sinasabi mo, Tamba, na mas mataas ang mandato niya kay President Duterte, ay hindi totoo. Yung mandato niya na 31 million, more than half of that galing sa pangalang Tatay Digong. Masakit, di ba? Yung ginusto ka lang dahil iba talaga ang gusto. Ginusto lang yan si BBM dahil yung iba sa sobrang pagmamahal kay Tatay Digong. Correct me if I'm wrong, pati mga bashers, lahat ng mga nunood dito, pati yung mga nabudol, yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Sabihin nyo dito sa comment section, di ba? Kaya nyo naman binoto si BBM kasi hindi kami nabudol, nakinig kami kay Tatay Digong. Kaya ngayon nakikinig lang kami kay Tatay Digong, no more than, no less than Tatay Digong himself. Wala na. At ang sabi niya, vote straight PDP. Yun lang pinapaniwalaan namin. Hindi kami nabudol before. Bakit? Di ba? Karga lang nito yung pangalan ni Tatay Digong. Hindi ito mananalo. Malabo itong manalo. Kung tumuloy si BP Sarang presidente, hindi ito mananalo. Imposible. Yung survey na yon, katunayan. Nung lumabas yung totoong kademonyuhan, yung totoong kulay, yung totoong pagbubudol ni Marcos, yung bumoto sa kanya because of Tatay Digong lang, ayaw na sa kanya. So wag mong ipagmalaki na mas malaki ang mandato niya kay Tatay Digong. Maling-mali yun. Pero kung gusto mong puntahan yung argumentong yan, baka teka muna. Baka nakakalimot ka. Mas mataas pa rin ang mandato ni BP Sara. She has 32 million. And that 32 million, nakasuporta pa rin sa kanya. Bakit? Nag-improve ang trust rating ni BP Sara. Yung 31 million ni Marcos, wala na sa kanya. Bagsak na ang BBM.
Kasi kita naman, bagsak ang kanyang ang approval rating. 'Di ba? So wag kayong pakahibang. Kasi baka sabihin ng tao, addict kayo. 'Di ba ganyan ang addict? Hindi ko po kayo pinagbibintangang addict ha. Pero ganyan ang addict 'di ba? Hindi namumuhay sa katotohanan. Laging may kathang isip. Wag po ganyan. Baka mapagbintangan kayong addict. Baka mapagbintangan kayong magpinsang addict. Pagka lagi ang inyong argumento ay napakalayo sa katotohanan. Sabi niya, yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Yes, that was before. Nung hindi pa nadidiscover. Kaya tama, wag mo ipagtanggol ng ganyan ang pinsan mo. Kasi sa tingin mo, just by your mere statement, maniniwala ang taong bayan sa'yo? Hindi. Papatunayan ko sa'yo, ikaw nga bagsak din ang approval rating mo. Yung pinsan mo, bagsak ang approval rating. Hindi nyo yan makukuha sa statement, sa political statement, sa press release. Hindi nyo makukuha sa dakdak yan. The more kayong dumakdak, the more hindi naniniwala ang taong bayan. Gusto na nila nagresulta. And we all know, magkakakuntsaba ang gobyerno sa pagkidnap kay Tatay Digong. Nagalit ang Pilipino dito. Hindi mo maayos yan, tamba, sa isang statement. Dahil, sa totoo lang, pagdating sa taong bayan, tamba, I'll be frank with you. Pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Wala kang influence. Pwede, meron kang bilang diyan sa mga kasama mo sa kamara. I don't know why, but the people know why. Bakit ba ito may influence sa kamara? Kila Paduano, Abante, yung mga kasamahan niya dyan sa Tricom, sa Quadcom. Kayo, mga viewers, kayo na lang magsabi, bakit ang bilang ni Tamba hanggang dyan lang sa Tuadcom? Hanggang dyan lang sa Tricom. Pero Tamba, pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Kaya yung statement mong ganyan, walang kwenta. Next topic po tayo. Okay, kanina po topic natin yung kasinungalingan ng Tamba. Ngayon naman, tingnan natin ang kasinungalingan ng pulis. Itong PNP chief nila. Sabi niya, PNP Chief Police Marbil has issued a strong statement to clarify the issues. Ano? May ika-clarify si Marbil. There is no truth to this report about the alleged kidnapping of business personalities. Hindi raw totoo yung mga kidnapping sa mga malalaking negosyante natin. Kayo nga magsabi, dyan sa comment section, pakilagay ninyo kung sinungaling ba ito si Marbil o hindi. Kung sinungaling ba si Marbil o sinungaling na sinungaling. Ilagay nyo dyan sa comment section. Okay? Basta itinatanggi ng pinakamataas na pulis sa Pilipinas ngayon. Ang may malaking hawak ng intel funds. Merong hawak na intelligence. Merong hawak sa kakayanang mag-imbestiga. Siya po ang pinakamakapangyarihang pulis ngayon. Hindi ko lang alam kung nasisingitan siya ni Torre. Ay, si Torre. Parang parang si Torre ang malapit kay BBM. Parang baka mamaya mapaltang ka dyan. Hindi siya, pakikita naman natin si Torre ang umiepal ngayon. Si Marbil parang ginagawang tanga, no? Hindi ko sinasabing tanga si Marbil, Parang ginagawa siyang tanga. Isipin mo parang yung pinagagalaw si Torre, tas wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Di ba? Parang, kanino galing yung utos? Hindi daw siya nag-utos para kidnapin si PRRD. Pero kinidnap ni Torre. Biti ka muna. Ikaw ang PNP chief, di mo alam. Ngayon ikaw na naman ang PNP chief, hindi mo alam yung kidnapping. Diba?
Baka hindi na ikaw ang pinagkakatiwalaan ni BBM. Baka si Tory na. Naku, delikado yan. Ma- ano ka dyan? Nababypass ka. Ha? Para kang flower base sa Malacanang. Naiisahan ka yung itim-itim nun si Diwata. Naiisahan ka. Naku. Ay, naku, Marbil, mahinang klase ka. Tapos hindi niya alam. Isa lang to, kung sinungaling ito si Marbil, o talagang nababypass to. Ginagawang display ni Marcos. Ay, ano ba ito? Nagtutulog sa kangkungan? Namamasyal sa ibang bansa? Ha? O talagang sadyang bobo? Eh, isipin mo, harap-harapan ng kidnapping. Tapos sasabihin niya, wala. Eh, para kasi Marcos, lutang ba kayo? Anong tinitake yung multivitamins? Ano sabi ni Marcos? Wala daw pumasok baril sa KOJC. Ikaw naman ngayon, walang kidnapping. Sabi, teka muna. Pakisabi naman sa tao, ano multivitamins ninyo? Bakit parang wala kayong alam sa nangyayari sa bansa? Sige nga, pakisabi sa comment section, naniniwala ba kayo dito kay Marvin? Sabi niya, such malicious disinformation will not be tolerated. O misinformation pa raw. At hindi mo ito tolerate. Sige, gusto kong pakita mo na hindi mo ito tolerate yan, ha? Sige. Anyone proven to be spreading fake news will be dealt with accordingly, he said. Ha? Hindi mo kukonsintihin will not be tolerated. At kakastiguhin ninyo. Ano sabi ng GMA? 3 suspect sa pagdukot at sa pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanyang driver na si Armani Pabilio, arestado na kahapon. GMA News. Sige nga, tingnan ko ang B mo. Kung meron kang tapang, kastiguhin mo nga ang GMA. Kasi iba sinasabi ng GMA. Ang sinasabi ng GMA may kidnapping sa isang negosyante. Ikaw sinasabi mo walang kidnapping. Ito pa, breaking news. 3 suspect sa pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanya arestado ni Arov. Yan. Hello? Sige nga, tingnan ko tapang mo. Arestuhin mo nga. Sige nga. Kastiguhin mo nga ang GMA. O ang tapang nyo hanggang vloggers lang. O ang tapang nyo hanggang doon sa mga kaalyado ni Tatay Digong. O ang tapang ninyo hanggang doon sa naniniwala kay Tatay Digong. Pero yung media nakakampi ni BBM, yung mga vloggers nakakampi ni BBM, hindi nyo kaya. Ayan o, lantaran no. Sino nagsasabi sa inyo ng GMA ng katotohanan? Kung ikaw ang tama, pakulong mo GMA. Huwag mong konsintihin. Ano sabi mo eh. Pero kung tama ang GMA, I think you should apologize to the Filipino people. Dahil ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Sinasabi niyo ganyan. May mga kidnapping namang talagang nangyayari. Marbil, saan ka ba nakatira? Ano ba multivitamins mo? At hindi mo alam yan. Pambihira naman, no? Ikaw ang pinakamataas na pulis. Mas mataas ka kay Tory. Tapos ganyan ang asta mo, wala kang alam. Baka si Tory alam. Magtanong ka doon sa tao mo. Tanong mo kay Tory, baka may alam siya. Ikaw walang alam eh. Di ba? Lutang ka. Anong nangyayari sa'yo, Marcos? Ano ba itong mga tao mo parang walang alam? Wala ba itong intel? Marcos, ba't ba ganito mga kinukuha mong tao? Mag-report ka, Marbil, kay Torre, ha? Next topic tayo. Ito pa. Pag-usapan natin. Isa pang katunayan na sinungaling. News update. Antonio Trillanes IV nakatanggap ng negatibong net trust rating. Pambira, meron bang negative trust rating? Ano ibig mo sabihin ng trust rating? Yung may tiwala.
Isipin mo, sa 10, kung halimbawa na lang itong trust rating na 'to sa 10, sa 10 tao, ilan do'n ang may tiwala? Hindi wala. Negative, eh. Pambihira. Ngayon lang ako nakakita ng negative na trust. Pambihira. -10 noong October 2024. Ngayong February 2025, -22. Paano ka mananalo niyan sa kalookan? Tapos sasabihin mo, dinaya ka. Negative ka talaga, eh. Ayaw talaga sa'yo ng tao. Sa bawat 10, paano ba yun? -22. So siguro yung 10 walang tiwala, tapos yung 2 pa doon, hindi lang sa walang tiwala. Siguro kinasusuklaman siya. Isipin mo nga, eh. Negative. Paano nyo ba ipapaliwanag yung -22? Pambihira ka naman, Trillanes, pinahirapan mo magpaliwanag ang mga Pilipino. Hindi ka lang zero sa puso ng mga Pilipino. Hindi ka lang zero sa mata ng Pilipino. Kinasusuklaman ka. Hindi lang sa wala silang tiwala sa'yo. Suklam na suklam sila. -22. Yaan po ang ebidensya na kapag lumabang ka sa Duterte, eto, political suicide. Katapusan mo na sa politika. Kaya nga naman, meron tayong natatanggap na mga reports na unti-unti nang lumilipat ang mga kaalyado ni BBM sa kabilang panig or nag-i-independent na lang. Totoo man to or hindi, kitang-kita sa mga naglalabasang survey. Bumabagsak na. Kaya nga si Amy, kumapit na sa patalim. Bumulusok na. Sa lahat ng senatoriables ng Team Alyansa siyang bumulusok. Kaya ngayon nagpapaampon kay Sara, trying hard. Lahat po political suicide ang dumikit kay Marcos. Kaya nga yung iba, ayaw na mag-rally. Nagsusulo na lang. Yung iba, gusto independent na lang ang diskarte. Dumidistansya na kay Marcos, dumidistansya na kay Tamba. Yung iba talagang lantarang umayaw na. At marami pa raw aayaw. Yung iba lang hindi maamin kasi siyempre nakaupo pa rin si Marcos pero hindi na sinasama. Sa katunayan, ang balita, nahihirapan na silang magkaroon ng rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil wala na, matamlay. Alam niyo po yung rally nila? Subukan ninyong umattend. I challenge the bashers. Try niyong umattend ng DDS rally, ng PDP rally. Yung energy ang taas. Diyan, nababalitaan namin, matamlay na. Bukod sa nahihirapan ng kumuha ng tao, kaya maraming rally ng Team Alyansa nakakancel dahil hindi tatauhin. Tapos, matamlay talaga. So, konti na, hirap na sa tao, wala pang energy. Alam mo, ang PDP, grabe siksikan kung magkakaroon ng rally. At kahit sabihin natin may mga lugar kasi na na hindi ganun kadami, ang energy ng mga umaattend, grabe ang taas. Hindi matamlay katulad kay BBM. Kaya nga mas ginugusto pa nung iba na lumipat na lang. Dahil ngayon, ang datingan, pag dumikit ka sa kampo ng Marcos, katapusan mo na sa politika. And here's another example. Kumalaban ng diretso kay Duterte. Tanong, naniniwala ba ang taong bayan sa mga paratang kay Tatay Digong? Hindi. Bakit? Kita sa survey, kung naniniwala sila sa paratang laban kay Tatay Digong, ang trust rating ni Trillanes, mataas yan.
Diba? Kahit sabihin natin kalookan yan, hindi po pwedeng hindi ka tataas. Dahil meron kang imahe na ikaw ay talagang matapang di umanong kumalaban sa Duterte. Kung naniniwala sila sa sinasabi mo, kahit sa kalookan man lang, mataas ang trust rating mo. Ako naniniwala, baka pagtatanungin mo ang buong bansa, mas bagsak pa to si Trillanes. Wala na ito. Game over na. Ako, payo ko lang sa'yo, Trillanes. Ito malinis na payo. Try mo na lang sumipsip kay BBM. Gayahin mo si Gadon. Di ba? Sumigaw lang ng sumigaw ng bobo. Tapos naging secretary na ng yung alibation niya. Alibation para sa mahihirap. Ano ba yun? May nagawa ba? Wala. Anong trabaho ni Gadon? Flower base. Display. Walang pakinabang. Walang pakinabang sa panig ng mga Duterte. Wala rin pakinabang sa panig ng mga Marcos. Binigyan lang siya ng posisyon para kumahol. Atakihin ng Duterte. Same thing with Claire. Wala naman silang pakinabang sa administrasyon ng Marcos eh. Di totoo. Meron ba silang naitutulong sa administrasyon ng Marcos para umasenso? Wala. Ang pakinabang lang ni Gadon ay tumahol laban sa Duterte. Same thing kay Claire. Kaya wala akong karespe-respeto sa mga sinasabi ni Claire. Gwardiya. Para lang gwardiya to si Parang aso. Tagatahol lang laban sa Duterte. How pathetic is that? How low is that? How can you imagine a secretary just being used by the president hindi para tulungan ng gobyerno kung hindi ibagsak lang ang Duterte? Tahulan ng Duterte. Yan. Wala sila. Tapos na. Goodbye sa karir mo, Trillanes, and I advise you, gayahin si Gadon, baka gawin kang secretary. Baka bigyan kang posisyon, gayahin mo si Claire, gawin kang Yusek. Diba? Yun na lang ang pag-asa mo. Pero, electoral, eleksyon, wala ka ng pag-asa. Ayaw ng Pilipino sa'yo. Ayaw ng taong bayan sa'yo. Tanggapin mo yan. Sip-sip ka na lang. Sumipsip ka ng todo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.